So hello guys, manood tayo ngayon ng topic about sa utang. Sabay nating talakayin ang ideya ng utang, kung bakit ito masama sa karamihan at ginagamit naman na tool sa pag-asenso ng iilan. Kung oobserbahan natin ang mga taong mayroong utang, katulad ng kaibigan mong nangungutang ng cellphone, yung kapitbahay mong may utang na motor o di kaya ay sasakyan, at yung kakilala mong nangungutang para mapatayo ang kanilang bahay, makikita nating karamihan sa kanila ay hindi masaya dahil sa halip na nai-enjoy nila ang mga bagay na kanilang inutang, nagiging burden na ito dahil sa bayarin na automatic na nakakalta sa kanilang sweldo buwan-buwan. At Yun nga, karamihan na pero mayroon namang masaya. Halimbawa na enjoy nila yung bagay na inutang nila. Mga nasa 90% siguro yung hindi masaya, I guess. yan ang madalas na katotohanan sa buhay ng taong may utang. Pero kahit ganun pa man, ang paggamit ng utang ay hindi masama sa lahat ng panahon. Totoo na maraming buhay na naging miserable dahil sa utang. Pero kung strategic ka at kung gagamitin mo ito sa pagbuo ng isang asset, matutulungan ka rin itong yumaman. Karamihan sa mga mayayaman ay utang yung ginagamit nila. Halimbawa yung credit card. Yung credit card kasi, kung babayaran mo yan yung buo talaga sa isang buwan sa due date niya, hindi yan mag-i-interest. Kumbaga, nanghiram ka ng pera na walang interest sa isang buwan. Posible yon. Sa katunayan, lahat ng mga successful entrepreneur na kilala natin ngayon ay gumagamit ng utang sa pagpapalago ng kanilang negosyo at para na rin ma-maintain ang kanilang lifestyle. At ito ang Sa bangko kasi, pag credible ka, pag may tiwala sa iyo yung bangko, napakagandang utangan yung bangko kasi kung sa mga Indian ka or sa mga yung nagpapautang sa labas, 10% to 20% yung interest per month. Kumpara sa bangko, 5 to 10% per annum. So kung i-accumulate mo yung 10 to 20% interest na sa 3,000 or basta more or less 3,000% per annum yung babayaran mo. ang tinatawag na leverage. Sa halip na sarili mong pera ang gagamitin sa pagbuo ng isang asset, pera ng ibang tao ang iyong gagamiting kapital. Dahil sa halip na mag-iipon ka pa Leverage pala yung tamang term. habang panahon, pwede mo nang simulan agad ang iyong business idea ngayon gamit ang pera ng ibang tao o ng mga bangko. At mamaya ibabahagi ko sa iyo kung bakit ang pinakamayamang tao sa kasaysayan ay gumagamit ng utang at kung bakit hindi tumatanggap ng sahod si Elon Musk sa kanyang kumpanya na Tesla at kung bakit mas pinili niyang gumamit ng utang sa pag-sustain ng kanyang lifestyle sa halip na sariling pera. Pero sa ngayon, hihimayin muna natin ang dalawang uri ng utang. Kung hindi mo pa ito alam, ang utang ay merong dalawang uri at ang dahilan kung bakit meron itong pinagkaiba, yun ay dahil sa paggagamitan nito. Ang unang uri ng utang ay ang tinatawag na bad debt at ang pangalawa ay ang good debt. Ang konseptong ito ay una kong natutunan sa sikat na author at Yun nga yung bad debt, yung mangungutang ka para lang sa luho mo. So hindi tutubo yung pera. Whereas yung good debt, nangutang ka para patubuin yung pera o para inegosyo. businessman na si Robert Kiyosaki. At ayon sa kanya, ang bad debt ay ang uri ng utang na nagpapahirap sa isang tao dahil ito yung utang na napupunta sa mga liabilities o mga bagay na bumababa ang value paglipas ng panahon, katulad ng mga gadget at sasakyan. At ang common na problema sa ganitong uri ng utang ay malaki ang iyong babayaran na interest. Ang good debt naman ay ang uri ng utang na magpapayaman sa isang tao o kung hindi man, at least meron ka pa rin kikitain na pera galing dito. Dahil sa halip na gagamitin mo ang pera sa iyong mga personal na pangangailangan, gagamitin mo ito sa pag-acquire at pagbuo ng isang asset na kapag na-handle mo ng maayos ay magbibigay sa iyo ng extra income. Para lalo pa nating mabibigyang linaw ang kahulugan. Marami talagang mga walang-wala, rag to riches. Halimbawa itong Airbnb, di ba? Siguro alam niyo na yung storya niyan na sila, hindi sila nakapagbayad ng rent, wala silang pambayad ng rent. Tapos yung idea nila is magpaparent sila ng
ano lang yung kama-kama lang sa mga tourist or sa yung dumadaan lang sa lugar, halimbawa mga transit. So yun nabuo yung Airbnb. So since wala silang capital noon, naisipan lang na itayo nila yung Airbnb is yung credit card nila yung ginawa nilang source of parang financing. At skill na i-motivate ang sarili. Dahil kung sakaling nanghiram ka ng pera at ginamit mo itong kapital sa iyong negosyo, hindi ibig sabihin na okay na ang lahat at kusa ng lalago ang iyong negosyo dahil ang madalas na nangyayari sa totoong buhay ay hindi sasang-ayon sa iyo ang panahon sa kung ano ang gusto mong mangyari. 100% totoo talaga yan. Yung hindi sasang-ayon. Kung ano yung gusto mo, opposite pag negosyo ka, kailangan patient. Sa ngayon, na-try ko yan dahil yun nga may konti akong business tapos yun may mga problema paminsan-minsan. Akala mo okay na. At kung curious ka bakit ang mga mayayaman ay patuloy na gumagamit ng utang kahit afford naman nila na bayaran ng cash ang kanilang mga gusto, merong dalawang dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Una, madaling access sa capital. Katulad ng sinabi ko kanina, mas madali mong ma-execute ang iyong plano kung pera ng ibang tao ang iyong gagamitin na kapital. Dahil sa halip na mag-iipon ka pa ng mahabang panahon bago magsimula, sa utang ay napapabilis mo ang proseso. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang mga mayayaman ay patuloy na gumagamit ng utang. Ito ang So yan, talaga yung mga mayayaman. Yung interview nga ni Sir Ramon Ang, hindi siya galagay ng pera sa bangko. Pero credible siya sa bangko, so anytime na manghiram siya sa bangko kasi billion yung asset niya. Aayawan ba yan? ang ginamit na strategy ng unang pinakamayamang tao sa kasaysayan na si John D. Rockefeller. Hindi siya pinanganak na mayaman, pero meron siyang mataas na ambisyon sa kanyang buhay. Noong nakapagtrabaho siya bilang isang assistant bookkeeper noong siya ay 16 na taon pa lang, doon niya unang natutunan ang sistema ng pagnenegosyo at ang karanasan na ito ay nagbigay ng malaking impact para sa kanyang mga plano sa hinaharap. At noong 1859, dito unang sumubok si John na magnegosyo kasama ang kanyang dalawang kaibigan. Ang kapital na kailangan nila ay $4,000. Ang kanyang business partner ay meron lang $2,000. Habang ang cash na available kay John ay $800 lang. So ang ginawa niya ay nangutang siya ng $1,000 sa kanyang ama kasama ang 10% na interest at sinimulan agad nila ang kanilang negosyo. Sa loob lang ng unang taon, tumoble agad ang kanilang pera dahil kumita sila ng $4,400 at $17,000 naman sa susunod na taon. Grabe. Tumoble yung asset niya, yung puhunan sa loob ng isang taon. So, yung nakalimutan ko yung interview ni Katun Yeng na isang billionaire din. Halimbawa, palugi na company na binili nila, nasa 5 to 7 years daw bago mag-ROI. So ito, napakagandang ni John Rockefeller dahil 1 year dumoble yung pera nila. Siguro hindi naman kalakihan yung pero malaki na yan sa noong unang panahon. Noong 1867, pinasok naman ni John ang oil business kasama ang kanyang kapatid at kaibigan. Parehong strategy pa rin ang ginamit niya sa pagkuha ng kapital. Nanghiram siya ng pera sa mga investor at mga bangko. So yun yung mga mayayaman talaga, magaling yan sa utang. So magaling sila magpaikot ng pera, magaling sila magpatubo ng pera. Kung anong negosyong papasukin nila. Nire-invest niya ang kita ng negosyo at patuloy lang niya itong ginagawa hanggang sa lumaki ng lumaki ang kanilang negosyo. Kung gaano kalaki, 90% ng mga oil sa US ay sila ang may control at ang dating mahirap ay naging pinakamayamang tao sa buong mundo. Alam ni John D. Rockefeller na merong demand sa kanyang negosyo na papasukan at ginamit niyang tool ang pangungutang para masimulan agad ang kanyang negosyo. Pangalawa, tax advantage. Alam nating lahat na kapag Oo nga, yung tax sa utang kasi walang tax yan. Pero pag sumahod ka, lagpas ka sa minimum, may tax talaga yan.
Pero sa yung practice, may ibang company din na kahit hindi ka lumagpas sa taxable income yung income mo, automatic yan minimum yung tax na kinakaltas kasi pero ibabalik din nila yan pag end of the year. Parang kinakaltasan ka lang para assurance na hindi sila ma-question sa BIR. Pag kumikita tayo ng pera, kailangan din nating magbayad ng tax o buwis. At siguro ay isa ito sa iniiwasan ng mga mayayaman. Kaya ang ginawa ng tech billionaire na si Elon Musk ay sa halip na tatanggap siya ng cheque o cash bilang sahod sa kanyang kumpanya, ang tinatanggap lang niya ay stocks. So hindi lang si Elon Musk ang gumagawa nito. Usually karamihan sa mga billionaire like Jeff Bezos, Zack Zuckerberg, at saka Elon Musk at marami pa si Jack Ma, ganun din ang ginagawa nila. Hindi sila tumatanggap ng sahod. Ang tinatanggap nila kapalit ay yung stocks dahil yun nga sa explain to sa tax. At ang halaga ng mga stocks na yun, kung i-convert natin sa cash, ay billions of dollars. So kung tinatanong mo ngayon, kung wala siyang sahod na natatanggap, paano siya gumagastos? At kung marami siyang stocks na ang halaga ay billions, bakit hindi niya ito binibenta? At diyan na pumapasok ang utang. Sa halip na ibebenta niya ang kanyang stocks o shares ng kanyang kumpanya para magkaroon ng pera, ang ginawa niya ay ginamit niya itong collateral sa mga bangko at ang perang kanyang inutang, yun ang gagamitin niya sa kanyang mga personal na pangangailangan. Kung sakaling ang interes na babayaran niya sa kanyang utang ay 5 to 10% sa loob ng isang taon, tapos ang increase naman sa value ng kanyang stocks ay 20%, panalo pa rin siya sa huli. Dahil lahat ng kanyang stocks ay nasa kanya pa rin, lalo pang lumalaki ang value at wala siyang binabayaran na tax. Grabe yung mga mindset ng mga billionaire. Kaya sila naging billionaire dahil may mga alam sila na hindi natin alam. Yun. Yan ang dahilan kung bakit ang kanyang annual income sa kanyang kumpanya na Tesla ay $1 lang. Sa halip na magbabayad siya ng 30% galing sa kanyang income, mas pinili niyang mangutang at magbayad ng 10% na interest. At yan ang isa sa malaking pinagkaiba ng mga employee at business owner. Ayon sa isang interview, So ito na yung employee at business owner. Yung pagkakaiba talaga. ng American billionaire na si Warren Buffett noong 2017, mas maliit na tax ang kanyang binabayaran kumpara sa kanyang mga empleyado. At ang dahilan ay ito. Kapag ang iyong income ay galing sa dividend at capital gains, which is ang uri ng income ni Warren Buffett, mababang tax lang ang makakaltas dito. Di kagaya ng sahod ng isang empleyado na kapag lumalaki, lalo ring lumalaki ang tax na mababawas. At yan ang katotohanan. Ang katotohanan na hindi magkapareho ang tax ng mga mayayaman at mahihirap. In conclusion, ang utang ay isang tool. Masama ito kung gagamitin mo ito sa pag-acquire ng mga liabilities o mga bagay na ikaw lang ang nakikinabang at mga bagay na patuloy na bumababa ang halaga. Nagde-depreciate yung value. Pero kung gagamitin mo naman ito sa pag-acquire ng asset, katulad ng negosyo, matutulungan ka rin itong umasenso. So yun, napakahalaga yung utang kung gagamitin natin sa strategic na paraan para yun nga, negosyo, magpundar ka ng asset galing sa utang. So, bago yan mangyayari, bago ka pa utangin sa bangko or sa mga financial institution, kailangan mo munang i-build yung sarili mo na mayroon kang credibility or asset na i-collateral mo sa kanila.